Kaya may isang uri ng lalaki na kapag nilabanan mo, hindi mo lang siya matatandaan, dadalhin mo siya kahit saan ka magpunta, hindi dahil gusto mo, kundi dahil nabago ka niya. Katsay tiniliberesh no kweto mo. Bago ko isulat ang mensaheng ito, napahinto ako sa isang tanong na bihirang harapin ng mga tao. Bakit kapag isang lalaking sigma ang naging kaaway mo, para bang nagiiwan siya ng kwentong hindi mo mabubura? Bakit ang isang taong dating kalmado, mahinahon, at halos hindi pansinin ay biglang nagiging pinakamalakas na puwersang tatama sa buhay mo? At higit pa roon, bakit kahit tapos na ang relasyon, tapos na ang banggaan, tapos na ang koneksyon, may natitira pa ring bigat? Bakit parang hindi mo siya lubusang na itatapon sa isip mo? Simple lang ang dahilan. Ang isang lalaking sigma ay hindi nakikipaglaban para iangat ang kanyang ego. Lumalaban siya dahil malinaw sa kanya kung ano ang totoo. At ang katotohanan iyon ang bagay na kadalasan ay hindi kayang tanggapin ng iba. Kapag pumasok ang isang sigma sa buhay mo, hindi niya binabago ang kwento sa pamamagitan ng ingay, binabago niya ito sa pamamagitan ng kalinawan, at ang kalinawang iyon ang pinakamasakit pag nawala na siya. Ngayon, pag-uusapan natin ang 10 dahilan kung bakit ang isang lalaking sigma ang nagiging pinakamahusay na kaaway at ang pinakamasamang alaala. Part 1. Lumalaban siya ng may estratehiya, hindi emosyon. Ang karamihan, kapag nagkaroon ng kaaway, agad nagre-react, sumisigaw, nagpapakita ng galit, nagpapadala sa emosyon. Ang sigma, kabaligtaran, tahimik siya, pinagmamasdan ka niya, binabasa niya ang kilos mo, ang tono mo, ang mga pattern na inuulit mo nang hindi mo namamalayan. Hindi siya pumapasok sa laban nang hindi niya alam kung anong klaseng tao ang kaharap niya. At kapag oras na para tumugon, hindi siya bumabato ng salita. Binabago niya ang mismong sitwasyon hanggang mapagtanto ng kalaban na talo na sila bago pa man nagsimula ang laban. Hindi niya tinatarget ang ego mo, tinatarget niya ang ilusyon na bumabalot sa'yo. At iyon ang dahilan kung bakit siya nakakatakot. Part 2. Hindi kanya nakikita sa maskara mo, nakikita kanya ng buo. Maraming tao ang umaasa na hindi mapapansin ang kanilang mahinang bahagi, ang inconsistency, ang maliit na kasinungalingan, ang takot na tinatakpan ng tapang. Pero ang sigma, hindi siya madaling lokohin. Napapansin niya ang bagay na kahit ikaw mismo ay ayaw mong aminin, at dahil doon, nag-iiwan siya ng presensya na mahirap burahin. Hindi dahil may drama siyang ginawa, kundi dahil nakita kanya sa pinakatotoong anyo mo. At ang alaalang iyon, madalas mas matalas kaysa anumang away. Sa part 3, hindi siya lumalaban para manalo, lumalaban siya para matapos. Sa isang mundo na puno ng taong gustong sila ang tama, sila ang panalo, sila ang huling salita, ang sigma ay ibang nilalang. Hindi niya kailangan ng medalya, hindi niya kailangan ng pag-amin. Ang habol niya ay katapusan, isang resolusyong malinaw at walang sagabal. Kapag may problema, hindi niya pinapatagal, hindi niya dinadaan sa argumento, tinatapos niya, at ang katapusan na iyon ay palaging may bigat dahil pagtapos na para sa kanya, talagang tapos na. Part 4. Siya lang ang naging tapat sa'yo sa mundong puno ng pagpapalakas ng ego, paglalandi, pagmamaniobra, at pag-iwas sa totoo. May isang tao lang na hindi ka nilaro, siya. At kahit masakit ang tinuran niya, ramdam mo sa kaibuturan mo na iyon ang hindi mo narinig mula sa iba. Kaya hindi siya nakakalimutan ng tao dahil sa gitna ng lahat ng kasinungalingan, siya lang ang nagbigay ng diretsong katotohanan. Part 5. Hindi ka niya sinisiraan. Inilalantad ka niya ang iba kapag may kaaway, sisirain ang pangalan mo. Ang sigma, hindi niya kailangan gawin yon. Kailangan gawin. Pinapakita lang niya kung ano ang mga gawin mong nagdulot ng alitan. At kapag lumabas ang totoo, mas mainit iyon kaysa anumang paninira. Hindi siya nag-iimbento, hindi siya nagdadagdag. Pero dahil eksakto ang obserbasyon niya, iyon ang pinakamasakit. Part 6.
Ang pag-alis niya ang nagpapakita kung sino ka nang wala siya. Habang kasama mo siya, baka hindi mo napansin na siya ang nagpapakalma sa'yo, nagpapalinaw, at nagtatama ng direksyon mo. Pero pag nawala siya, doon lumalabas ang lumang gawi mo, doon bumabalik ang ingay. Doon mo nararamdaman kung gaano ka vulnerable nang hindi mo siya kasama. At yun ang dahilan kung bakit nagiging malalim ang marka niya. Part 7. Hindi ego ang pinaprotektahan niya, kundi kapayapaan. Hindi siya interesado sa drama. Pero kapag sinira mo ang kanyang kapayapaan, hindi na siya magpapalipas, hindi siya maghihiyawan, hindi siya makikipaghabulan. Gagawin lang niya ang pinakasimple at pinaka-epektibong hakbang, aalis siya. At sa pag-alis niyang iyon, doon nagsisimula ang tunay na sakit para sa kanyang mga kaaway. Part 8. Umaalis siya ng malinis at hindi na bumabalik. May mga taong umaalis pero palaging naghahanap ng daan pabalik. Ang sigma, hindi. Kapag isinara niya ang pinto, hindi lang ito nakandado, wala na siya sa gusaling iyon. At ang finality na yon ang hindi kinaya ng marami. Dahil umaasa sila na may ikalawang round, may closure, may balikan, pero sa kanya, tapos ay tapos. Part 9. Hindi siya nanghihiganti, hinahayaan niyang buhay ang maghatid nito. Hindi niya kailangan habulin ang hustisya, hindi rin niya kailangan manakit pabalik. Lumalayo lang siya at ipinagpapatuloy ang sarili niyang pag-angat at ang kanyang pagtagumpay, iyon ang nagiging pinakamasakit na parusa sa kanyang mga kaaway. Tahimik ang paraan niya pero malupit. I am part 10. Ito siya ang aral na hindi mo hiningi pero kailangan mo. Hindi siya nagiging alaala dahil sinira ka niya. Nagiging alaala siya dahil pinakita niya sa'yo ang mga bagay na matagal mo nang iniiwasan, ang sarili mo, ang mga takot mo, ang mga pagkukulang mo, at ang mga katotohanang ayaw mong harapin, kaya nananatili ang presensya niya kahit wala na siya. Ma'am, ending sa huli, ang isang lalaking sigma ay hindi interesadong maging bangungot mo, alaala mo, o aral mo. Pero nagiging ganoon siya dahil ang paraan niya ng pagharap sa mundo ay kakaiba. Hindi siya nagpapaikot ng kwento, hindi siya nagpapakitang tao, hindi siya nagtatago. Nabubuhay lang siya ng may kalinawan. At ang kalinawan na yon, iyon ang bagay na hindi mo makakalimutan. Hindi dahil naiwan ka niya, kundi dahil sa kanya, nakita mo ang sarili mo ng mas malinaw. At yon ang marka na hindi na nabubura.